Marahil ang bawat isa sa atin ay may inaasam na langit. Langit na maaaring sa anyo ng walang katapusang ginhawa na sasalubong sa dulo ng ating buhay. O di kaya naman ay makamundong karangyaan habang nabubuhay pa para sa iilan. Ngunit marami sa atin ang hindi gayong pinagpala at sa halip ay kinakailangang magbanat ng buto na hindi malunod sa hirap ng pamumuhay. Ating halughugin ang hintayan ng langit at obserbahan ang mga hamong kalakip at hindi saksihan ang pagkakabuo ng mga hamong ito. Pinagkakamit ng sistemang minorya ang pinapabura. Ang mga ambulant vendors ay mga manggagawa na nagbebenta kahit na walang permanenteng pwesto, kadalasan sa mga pamilihan at mga gilid-gilid. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, ang mga vendors sa Pilipinas ay nasa 1.5 million, kasama na rito ang ambulant at stationary. Sila rin ay mayroong tulong sa ating ekonomiya. Ayon sa Statista Research Development na inilimbag noong Oktubre 2023, ang kabuwang benta ng mga ambulant vendor sa taon na 2023 ay tumataginting na 1.97 bilyon kung ito ay ibabase sa dolyar. Sa isang lubag na lugar sa Cavite, matatagpuan natin si Glenn Concepcion o mas kilala bilang Ate Glenn. Siya ay isang tindera ng gulay sa palengke kasama ang kanyang ina at ito ay nagsisilbing pantawid sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Samahan niyo akong silipin kung paano nila simulan ang kanilang araw ng pagkayod sa hintayan ng langit. Good afternoon po. Nasa po si Ate Glenn? Salamat po. Ben, may tao, Ben. Good afternoon po, Ate Glenn. Good afternoon din. Ano po yung ginagawa niyo ngayon po? Eto, nag-prepare na pupunta na mamaya ng palengke. Saang palengke po Sa siya? Imus Public Market. Ano po yung mga pinaprepare niyo po? Yung mga gulay, nire-repack, para pagdating doon, dire-diretso na ititim. So, bale po, pagdating nyo ng Imus Palengke, kayo po yung magtitinda, gano'n po. Mga anong oras po kayo pumupunta ng palengke? Mga 2 p.m. po kami napunta ng palengke, pero kadalasan 3:45 na kami nakakarating. Kasi yung deliver ng gulay, mga ganong oras, kaya para dire-diretso na lang din. Pasok kayo, ganda. Buong puso kaming pinaunlakan ni Ate Glenn sa kanilang tahanan. Maliit ngunit puno ng buhay. Ang mga pader ng kanilang tirahan ay dekorado ng mga guhit na naglalarawan sa kanilang pamumuhay. Bale, Ate Glenn, ano po yung nagiging transpo nyo if pumupunta po kayo ng palengke? If sumasakay ba kayo or naglalakad? Nasakay naman na tricycle. Wala naman dito jeep, tricycle talaga siya. Then, sino po yung kasama nyo? Noon, ako lang mag-isa. Ngayon, nandito nanay ko, may assistant na ako. Tapos po, di ba po, babiyahe po kayo papunta palengke naka-tricycle. So, pagdating niyo po ng palengke, paano po yung nagiging setup niyo? Ayun, mag-aayos ng mga kahon-kahon muna kasi vendors na yung pwesto ko, sis pa dati. Ngayon, pagkatapos mo maayos ko, i-arrange mo na yung mga paninda mo. Tapos may mga 3:45, darating mo yung mga delivery sa akin. I-arrange mo ulit yun. Hindi ka naman po nagkakaroon ng problema sa mga supplier po ng gulay, gano'n. Minsan, di naman mawawala yung problema na yun kasi syempre minsan wala masyadong dating. Yun, mahal ang gulay. Bukod po sa kulang yung nadating or nagkakaproblema po, ano pa po yung ibang yung pinoproblema pagdating po sa supplier? Ay, sa supplier, yung mga pangit, kung pangit ang mga deliver, lugi kami. So, kung pangit yung deliver, ano pong ginagawa niyo? Binabalik niyo po ba or hinahayaan na lang? Ganun talaga, pagdating sa negosyo, may pagkalugi talaga, di ba iiwasan. Tapos, Ate Glenn, dito po sa bahay niyo, ilan po kayo dito? Ilan po kayo sa mismo loob ng bahay? Last year, 4 lang kami rito. Tapos kay graduate yung mga kapatid ko, kinuha ko na lahat, pati mother ko. Ngayon, wala nang tao sa Isabela, kaya siyam na kami ngayon dito. Ate Glenn, pwede ko po ba makita yung mga kapatid ko po? Wala sila ngayon dito, nasa kasalukuyan, nasa trabaho at nasa school. Pero may photo album kami dito na makikita nyo na yung mga kapatid ko ay Ayun, tama-tama, Ate Glenn. Pwede. Oo, pwede po.
Ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Sumunod sa akin. Tapos ito yung... Saan na ba yun? Ito yung pangatlo, pang-apat. Ito yung Bale, ano po yung graduate po siya na? high school. Habang naghahandang umalis si Ate Glenn, nakipagkwentuhan muna ako sa kanyang ina na si Nanay Helen patungkol sa takbo ng kanilang pamumuhay. Bale, Nanay Helen, paano po kayo nagtutulungan ni Ate Glenn po sa inyong pang-araw-araw? Nakakatulong lang po ako sa kanya sa paagi ng kung ano yung mga gulay niya. Marami kaming, di ba, marami siyang gulay na kinukuha. Tinatalian po, inaayos ko na para makatulog siya sa hanggang mga alas 11 ng tanghali. Nakakatulog siya na maayos para paggising niya, nakaluto na kami, nakawalis na, nakatapos na rin ako ng labahan. O di kontento na po siya. Para pag gigisingin ko na lang, kakain na. Pag nakatapos niya naligo, o di, punta na kami ng palengke. Bale- Para maitutulong ko sa kanya. Bale, hindi naman po kayo nagkakaproblema sa mga gastusin po, napupunan nyo naman po na maayos. Ay, napupuna ko po pag tapos po yung halimbawa po yung sa isang linggo po kasi yung dalawa kong anak sa Papa Chow nagtatrabaho. Ngayon lang po, may 4 na araw lang pasok nila ng bawat isa. Dati po, yung isa po, 2,000 yung bigay sa amin. May bigas na po doon, may pang sabon-sabon na, pang kape. Dinadagdagan na lang ng anak kong panganay. Yung isa naman po, yung pangalawa, na nagtatrabaho rin sa Papa Chow, bibigay rin po ng 2,000 sa kuya nila para dagdag allowance sa nag-aaral sa ISAT na 2 college, yung kambal. Yung isa naman po na pangatlo na nagtatrabaho sa Abad, sa groceryhan, 3,000 ang bigay niya po sa kinsenas katapusan. Ang na po yun, binibigyan niya 3,000, upa naman po yun sa bahay. Sa katapusan naman po, ayun na, upa na naman po yun sa bahay. Pero yung mga nagtatrabaho na dalawa, ayun po yung panglingguhan namin gastos. Yung panganay ko po, yung kita namin pang araw-araw, pang ulam-ulam, kung may sobra naman po, nakakabili kami kung yung kailangan para rin naman po kami, makaranas kung mga pagkain gusto namin. Tapos, pag may may sobra doon, nagtatabi po siya sa bangko. Para kahit paano po, kung merong gipit kami na may kakailanganin na emergency, may nagdudukot po. Bale, Nanay Helen, halos lahat na po pala sa mga anak nyo is nakakatulong na din po talaga sa inyo. So, bale po, sa 6 po na mga anak nyo, ilan na lang po doon yung nag-aaral? 2 na lang yung kambal. Yung kambal na sa ISAT po nag-aaral. Bale, sa pag-aaral po nila, sino po yung nagtutustos ng mga gastusin nila, pambaon sa eskwela? Yung kuya po nila at saka yung pangalawa, bibigyan ng baon. Kasi po, pag binibigyan sila ng baon, pag marami pa silang kakailanganin, kuya pa rin nila ang naglalabas nun. Nag-aabo na. Kaya po, lagi ko po siya tinutulungan sa pagtitinda para kung may kakailanganin yung mga kapatid niya na nag-aaral, kahit pa paano, nagagawa nila ng paraan. Pagad na ibibigay sa kanila. Bali, yung dalawa pong nag-aaral na yun is nakafocus lang po sila sa pag-aaral nila. Hindi naman po sila working student. Hindi naman po, kasi ayaw ng kuya nila yun. Kasi, ang pagkakaalam na, mahihirapan sila, baka hindi nila kakayanin. Ganun siya kaan sa mga kapatid niya. Bali, dito po pala sa bahay nyo, may mga nakatalaga or naka-assign na po ba kung sino yung magbabayad ng kuryente, ng tubig, ng sa pagkain? Kasi bago po yun, nagkaroon ko ng trabaho, siyempre, nagkaroon ko ng sakit yung kuya noon nila, nagkaroon ng gripa. Hindi niya naman po inaasahan na magkasakit siya. Yung bandang huli po, siyempre lahat ng ito niya, ginastos niya sa pagpapagamot niya hanggang sa nakarecover. Nung lipit pa siya, hindi pa nakabayad ng mga utang, sabi niya,
O ito, yung pera naman ngayon na ano, yung isa, pang budget natin sa loob ng bahay, bigas, ano pa pwede mabili nun. Yung isa naman, karoon ng trabaho, di sa kanya naman yung ano, yung baon ng kapatid niya. Yung isa naman talaga naka-steady yun sa ano, bayarin sa bahay. Ito po palang bahay niyo, Nanay Helen. Sa inyo po talaga or lupa niyo po ba talaga ito? Hindi na, mga bahay lang. Eh, ano kami bahay sa probinsya, pero wala naman ano po. Naghirap ako. Tagmais, yun lang, may pera. Wala na. Tayo mo na naman ng 3 buwan bago ko magkaroon ng trabaho. Para nandito naman po ako para malapit po ako sa mga anak ko. Para malalaman ko rin po kung ano mga problema nila. Kahit pa paano, nakakatulong naman po ako sa kanila. Yun lang po. Inihahatid ang mga panindang gulay nila Ate Glenn sa kanilang bahay. Dito na sinisimula ni Nanay Helen na salansanin at gawing tingi-tingi ang mga kangkong na kanilang ibebenta. Mula sa kanilang bahay ay bumabiyahe sila patungong palengke gamit ang tricycle. Hindi na nakuhanan ng aming team ang kanilang pagpunta dahil pinauna na nila kami. Nangamba sila na delikado pa kung kukuhanan namin sila, gayong nakasakay nga sila sa tricycle. Kaya naman nauna na kami sa palengke at doon na lang namin inantay ang kanilang pagdating. Habang naghihintay na dumating sina Ate Glenn at Nanay Helen sa palengke, aking nadatna ng isa sa kanyang nakakasama magbenta, si Ate Zenny, matalik na kaibigan ni Ate Glenn at isa ring tindera ng gulay sa palengke. Bale, Ate Zenny, gano'n na po katagal yung friendship niya ni Ate Glenn? Nag-start kami dito ng 2009. 2009. So, mag-nag ako. So, bale, Dito sa Opo. Quest. 2009 pa po kayo magkakilala. So, yung 2009 na yun, paano po kayo totally nagkakilala po ni Ate Glenn? Palagi kami magkasama sa pagbukas ng sorya, pag-move ng mga iwa, sa mga, minsan may mga, mga party kami pupuntahan, birthday, ganyan. Tapos yung mga outing namin, nakilala. So, kung nung mula pa po 2009, kung tatansyahin natin, sobrang tagal na po talaga niya, no? So, paano kayo nagbabanding para hindi kayo maboring? Kasi masyado mo... Ganito, pag yung halimbawa, yung katulad ng kahapon, anong Sabado, biglang may nagyakad sa amin ng birthday. Hindi naman namin nakalain na pagkasara namin yung 7 o'clock. Dibaga, so ano ka na, punta kayong dalawa ni Glenn doon, invite namin kayo. So, lagi kaming dalawa. Tapos nung last 2016, nagpunta kami ng Batangas, 3 days kami. So, pagka may nagkakayakadan kami, pag yung may mga, kunyari, kumita na kami, meron kami, katulad ng Pasko, bagong taon. So, yung bang nire-relax namin yung sarili namin na, ito, ganito. Katulad ko, ganito, hindi ganito, ako ang buhok ko. Yung Webes, ginaganito ko siya. Para ma-relax na ako. Siglan ka nga po, nasa ano yan? Aligay sila sa bahay. Ay! Adik ka rito! Anak, Hindi ako nakasama kasi hindi ako pinagatan nakasama. Pero siya So, kung talagang i-describe po or sasabihin niyo po sa isang salita lang, gano'n po talaga kayo ka-close ni Ate Glenn? yun nga, yung para ko siya na ako. Kasi na ako, 54 na ako ngayong May. So, ayun. Ganun ko siya ka-close. Ang tawag niya sa akin before nanay, ayaw ako tawagin ng nanay kasi parang friend ko lang siya. Anak lang ang nagtulong ko sa kanya. Papalapit na ang dapit hapon nang makarating sa palengke sina Ate Glenn at Nanay Helen. Ganitong oras talaga sila nang sisimula magtinda dahil hinihintay pa nga nilang makuha ang mga paninda mula sa kanilang supplier. Malapit sa isang bakery ay tumigil sila sa isang eskanita ng palengke. Dito ay sinimula na nilang ayusin ang kanilang pwesto. Isa-isa ay nilabas nila ang kanilang mga panindang gulay, maging ang mga bilao na paglalagyan nito. Unti-unti ay binubuo nila ang kanilang munting pamilihan. Hindi pa sila hustong nakakapag-ayos ng kanilang pwesto ay marami na kaagad ang bumibili sa kanila.
ito na ang opisyal na pagsisimula ng mahabang araw nila Ate Glenn at Nanay Helen. Gaano po kalaki yung pinupuhunan niyo po dito? Pag-regular, pag-Monday to Saturday, mga 5,000. Minsan pagpatasan ulit, mga 8,000, 7,000. Saan po yung kung ganun po yung halaga ng kinikita nyo, ano naman po, magkano po yung inaabot na kita nyo sa araw? Mga umaabot po ng magkano yung kinikita nyo sa isang araw? Kamatis na, 4 digit naman. Private na lang yung or gano'n. Then yung saan po napupunta yung mga kinikita nyo? Breadwinner ako sa amin eh. Kaya lahat ng gastos eh sa akin. Paano po nangyari na kayo po yung naging breadwinner sa inyong pamilya? Since after graduate ng elementary, nanay at tatay ko naghiwalay, inuwi kami sa province. Yun na, ngayon, napag-aral ako doon na yung first year, hirap ng buhay, makasakali ako sa tita ko ng pag-aralin ako. Eh ngayon, magtinda lang. Bali, tatanong ko lang po, nakapagtapos po ba? Second year, hindi ko pa natapos. Aral naman, kasi buhat ko naman mag-aral sa taas, matakit niya kakagad. Kaya lang, syempre, ang hirap magsabay nag-aaral habang nagtitinda, tapos pwede ka pa sa inyo. Pag-decide na lang ako na ihit ko na lang siya. Para sa'yo po, ligtas naman po ba yung pagtituro niyo sa Oo, ligtas naman siya. naranasan niyo na po bang paalisin? Oo, noon. Nung napaalis po kayo, paano po yung parang pangyayari? Bawal na daw magtinda. Siyempre, lahat naman ng bagay na nadadala sa pamilya. Nagpag-usapan. Pero wala naman pong kinuha sa mga paligid. Na-experience ko rin yun na kinumpis ka yung paninda mo. Pero, siyempre, napag-usapan naman kasi may time na, may one time na hindi na kinalit. Kinumpis na talaga ka rin. Kinakailangan ng mga ambulant vendor ng Mayor's Permit o City Business Permit. Sunod na asikasuhin ay DTI, Business Registration at ang BIR Certification of Registration. Ang hindi rehistrado ay may multa na 5,000 hanggang 20,000 at patong na pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Karamihan sa mga vendor ng Pilipinas ay nakakaranas pa rin ng pagpapaalis at pangungumpiska ng kanilang mga paninda. Kahit na ito'y pinagbabawal, marami pa rin ang mga namimili. Sa datos ng The National Anti-Poverty Commission, naitala na 39% ng gastusin ng pamamahay sa Pilipinas ay nanggaling sa informal na sektor, kasama na rito ang pagbili sa mga ambulant vendor. Iba po isa ka pong vegetable vendor. So, naranasan mo na bang mag-discriminate mula sa mga taong kilala mo or nakapalapit? Minsan, di ba nga, pag sinabi sa amin kasi nila, ay, hindi na lang kulay lang. Siyempre, hindi niya nakakalam na mas maganda pa ang trabaho namin, mas talo pa namin yung mga nag-opisina, mabilidad ka lang. Pero, pag kung mga edukadong tao, alam na, pagdating ng negosyo, maganda, ano na. Hindi ka naman po ba nag-iisip na ganito lang po? Hindi naman. Kasi, sa pag-aaral sa mga kapatid ko kahit makatulog. Marami
Marami ka po ba kasama nito na ganito rin po yung uri na kalakip? Ayan, meron. Si Saint, yan. Yung mga dyan sa gilid-gilid. Mga ilan po kaya sila nakaldulan? More than 10. Ano po kaya sa tingin mo yung dahilan kung bakit po nagpapatuloy kayo sa pagpupuli na hanapin? Ito lang kasi ang mag-ano eh. Isa sa pinakamagandang trabaho kasi na hindi mo kailangan mga buhay. Wala kang sarili mo yung oras mo. Tapos, pagka lumakad ka naman, maganda naman ang... Pauman din po, no? Pero itatanong ko kayo kung magiging PM or kasama kasi nakaka-apekto na ba siya sa pinakaroon ng kakulangan ko? Sa akin naman, hindi naman. Ang importante lang naman sa akin kung ano man ang kasarian ko. Kung nakapagtapos ka naman at may pinag-aralan ka, mas malaki ang chance kasi na may good future ka. Pero sa pagiging mahal ng LGBT, nakakaranas po ba kayo ng discrimination? Minsan, nakakaranas din naman, pero dito sa palay, laki ako sa palengke, normal nila yung binibiro-biro ka. Eh, lahat biro talaga din naman sa akin. Ano po ba, pwede ko po bang malaman anong klase po ba ng discrimination yung nararanasan? Yung inaasar ka, kaya hindi ako yung nag-ano talaga na normally na open ka kasi nga ayoko yung ma-discriminate ko syempre pagka sa pagdating sa gay talagang bastusin sa karamihan ng tao kaya ayoko nang simple lang ang dagat ko talaga. Gaano po ka-importante sa inyo yung pagkakaroon po ng maayos na lahat? Sa akin, kaya ako pinag-aral lahat ng mga kapatid ko. Ayoko na matulad sila sa akin sa pagdating na mabuti. Kung madiskarte sila tulad sa akin na abilidad sila, okay lang sana. Eh kung hindi sila mabilidad, basta lang may pinag-aralan para may maganda kang trabaho na makasama. Itatanong ko po, ano po para sa inyo yung maayos na kita? Mga mahalagang magkano? Sa akin, sapat okay, ayos na sa amin, sumapat na sa pangangailangan namin, kagustusan yung mga gastusin namin, may tabi kahit konti, okay na yun. Kung hindi ka po vegetable vendor sa ngayon, ano po yung gusto mo para sa sarili? Ano ka dapat po sa akin? Since nung bata ako, pangarap ko talaga sa mga office, accounting, kasi I want counting money, ganyan. Tapos, syempre madaldal ako. Pinangarap ko rin dati maging journalism, sa sekretarya, naging breadwinner, nawala opportunity para sa akin ng ganun. Para sa inyo po, gaano kaya ka-importante na respetuhin po yung mga member ng LGBTQIA+. Para sa akin, kailangan may pagrespeto bawat sa kapwa ko. Para irespeto ka ng kapwa mo, respetuhin mo rin dapat sa sarili mo, pati ang sila. Sa tingin niyo po, bakit kaya sila dapat kailangan? Dahil mga tao din naman sila, na pare-parehas naman ang kinakain natin. Iiba lang ang kasarian sa damdamin nila. Bilang huli po, ano po yung masasabi nyo bilang mahal ng LGBTQ? Ano po yung masasabi nyo sa mga tao? Sabi ko lang, sulitin ang bawat oras. Huwag magpa-apekto sa ibang kapwa, sa ibang tao kung ano man ang sabihin nila. I-discriminate ka man nila, buhay na nila yon. Wala na akong pakialam. Ganoon si Ate Glenn sa Hintayan ng Langit.
Bilang isang ambulant vendor, siya ay nagsisikap maitawid lang ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Sana ay mas palawigin pa natin ang pantay na pagtingin sa mga tulad ni Glenn na hindi naliligaw sa konkretong agos ng buhay. Mabigyan ng pagkakataon na mapuna ng naturang pangangailangan na pilit inaararo ang buhay sa patas na paraan. Saksak, puso, tuluan dugo, patay, buhay, umalis ka na sa pwestuhan mo. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby